Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1469-74. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. May nakatuntin ba sa akin? Nanlalabo ang mga mata ni Francis. Ito ay lohikal na imposible. Wala siyang napansing kakaiba bago pumasok sa Burning Heaven Sea, ngunit ngayong nagsasanay siya sa gitna ng Burning Heaven Sea, tinambangan siya ng isang Diyos na Panginoon. Bukod dito, ang kanyang umaatake ay may lakas na hindi maaaring maliitin at bihasa pa sa isang batas ng apoy. Sa kapaligiran ng nag-aapoy na dagat ng langit, ang Panginoong Diyos na ito ay gumamit ng walang katulad na kapangyarihan. Mamatay. Isang pulang buhok na matanda ang lumabas mula sa pulang ilaw, ang kanyang mga mata ay mabisyo. Kaboom! Ang kanyang mga palad ay nagpaputok ng sunod-sunod na nagliliyab na palad, na nagpakilo sa walang katapusang apoy ng nagliliyab na dagat ng langit. Sa isang sulyap, tila maraming malalaking bundok na nasusunog ang papunta sa kanya. Hinawakan ni Francis ang kanyang Chaos Origin Divine Sword at mabilis na pinaandar ang kanyang Chaos Heaven Void Ring. Swish! Boom! Boom! Inihagis niya ang kanyang Chaos Origin Divine Sword sa mga palad ng apoy. Para naman sa mga pag-ataking iyon na hindi niya nasagot sa tamang panahon, ipinasipsip niya ang Chaos Heaven Void Ring. Sa mapanganib na ipinagbabawal na lupang ito kung saan ang nakapalibot na kapaligiran ay puno ng malakas na enerhiya, ang Chaos Heaven Void Ring ay maaaring patuloy na sumipsip ng enerhiya at magbigay ng kapangyarihan sa sarili nito. Whoosh! Matapos mapaglabanan ang unang pag-atake mula sa pulang buhok na Elder, sinubukan ni Francis na humiwalay sa Elder. We've never met before. Baka napagkamalan pa ako ni Sir. Tiningnan ni Francis ang kalaban na ito at mahinahong nagtanong. Naramdaman niya na ang pulang buhok na Elder na ito ay purong gustong patayin siya, hindi agawin ang Ninth God Eye. Kilala man kita o hindi, hindi mahalaga. Ang pulang buhok na matanda ay umungol bago muling sumulong. Swish! Isang mahabang sable ng nagninangas na ulap ang lumitaw sa kanyang kamay, na kumikinang sa nakakapasong liwanag. Sa nakaraang sagupaan, naramdaman ng red-haired elder ang tunay na antas ng lakas ni Francis. Ang pag-unawa na ang kalaban na ito ay mas mahirap harapin kaysa sa una niyang naisip, kinuha niya ang kanyang pinakamataas na kalidad na banal na artifact. Swoosh swoosh! Ang sable ay nagpaputok ng nagliliyab na mga sinag ng liwanag, mga ilog ng apoy na umaagos sa buong mundo. Malamig na bumantong hininga si Francis. Mula sa tugon ngayon, napagtanto niya na ang pulang buhok na Elder na ito ay hindi dumating para sa Ninth God Eye. Maaaring may iba pa siyang dahilan kung bakit gusto siyang patayin, o marahil ay nagustuhan lang niya ang pumatay ng mga tao. Ngunit dahil gusto siyang patayin ng matanda, hindi na kailangang mag-aksaya pa ng oras si Francis sa pag-uusap. Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Ang malawak na Chaos Origin Sword sa kanyang kamay ay nagsimulang kumalusko sa enerhiya ng Tribulation Lightning. Sa isang iglap, ang Chaos Origin Divine Sword ay ganap na natabunan ng kidlat, na ginawa itong Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Boom! Sa isang laslas, ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ay nahati sa dagat ng apoy. Naalarma ang pulang buhok na matanda. Ang banal na kapangyarihan na ginamit ni Francis ngayon ay lubhang kakaiba. Boom! Bang! Bumagsak! Ang bolt ng enerhiya mula sa Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ay tumama sa isa sa mga flame blades at agad itong naputol sa dalawa. Bukod dito, habang kumukuha ng enerhiya, ang Chaos Origin Tribulation Lightning Bolt ay sumisipsip din ng enerhiya upang palakasin ang sarili nito. Kling-klang! Ikinaway ng pulang buhok na Elder ang kanyang Fire Cloud Saber, na winasak ang atake ni Francis. Ang taong ito. Nag-isip ang pulang buhok. Sa sandaling ito, isang malakas na enerhiya ang lumitaw sa likod ni Francis. Isang tao mula sa Swiftwind Gate. Retreat. Napangiwi ang pulang buhok at agad na tumakas. Hindi nagtagal, dumating ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit. Kung nagawang talunin ni Good Sir ang Crimson Elder ng Vermilion Bird Pavilion, tiyak na mayroon kang pambihirang lakas. Aling pangkat ang Diyos na Panginoon ng mabuting Sir? Marahil ay narinig ng isang ito ang iyong katanyagan.
Nakangiti ang lalaking nakasuot ng Asher, naglabas ng nakakapreskong aura sa gitna ng nagliliyab na dagat ng langit. Ang isang ito ay si Winford, isang bagong advanced na Godlord na nagkataong dumaan sa lugar na ito. Sa ilang kadahilanan, bigla akong inatake ng Crimson Elder ng Vermilion Bird Pavilion. Hindi sinabi ni Francis ang kanyang tunay na pangalan, sa halip ay ginamit niya ang kanyang clone habang naghahanap siya ng impormasyon. Gusto niyang malaman ang sitwasyon pagkatapos na biglang umalis ang Crimson Elder na ito. Ang mga tao ng Vermilion Bird Pavilion ay may sobrang bayolenteng kalikasan, at nasisiyahan sila sa pagpatay ng mga tao at pagnanakaw ng kanilang mga kayamanan. Kung hindi tututol si Good Sir, maaari kang bumisita sa aming Swiftwind Gate. Nakangiti ang lalaking nakasuot ng Asher habang nag-issue ng imbitasyon kay Francis. Kailangan kong tumanggi. Dumadaan lang ako at wala akong planong magtagal. Tumanggi si Francis. Bago pa man dumating ang lalaki, napansin siya ng Dream God Eye ni Francis. Sa oras na iyon, ang mga mata ng lalaking ito na nakasuot ng Asher ay walang awa at may bahid ng hangarin sa pagpatay, ngunit nang maglaon, napansin ng lalaki na nakikipaglaban si Francis sa Crimson Elder, kaya binago niya ang kanyang ekspresyon. Narinig lang ni Francis ang mga pangalan ng Vermilion Bird Pavilion at Swiftwind Gate, ngunit kaunti lang ang naiintindihan niya tungkol sa mga ito. Dahil iyon ang kaso, ako ay magpapaalam na. Gayunpaman, ang mabuting Ginoo ay malapit na sa gitnang rehiyon ng nag-aapoy na dagat ng langit. Kung magpapatuloy ka ng mas malalim, kahit isang unang langit na Diyos na Panginoon ay hindi makakatagal sa apoy. Nagpakita ang lalaki ng mainit na ekspresyon sa pamamagitan ng babala kay Francis. Paalam. Sa walang pakialam na paalam na ito, dahan-daang lumayo si Francis sa lalaki. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpatuloy ng mas malalim sa Burning Heaven Sea, sa halip ay piniling manatili sa labas at obserbahan ang sitwasyon. May kakaiba ba sa lugar na ito? Medyo nalilito si Francis. Ang Vermilion Bird Pavilion at Swiftwind Gate ay mga 5 star na paksayon ng Chanhe Zone, ngunit bakit ang mga eksperto ng Diyos ng Panginoon ng mga 5 star na paksayon na ito ay magtitipon sa Burning Heaven Sea? Sa maingat na pagmamasid, naramdaman niya ang maraming mahinang divine power aura sa loob ng Burning Heaven Sea. Malinaw na medyo kakaunti ang mga tao sa Burning Heaven Sea nitong huli. Bilang isang ipinagbabawal na lupa, ang lugar na ito ay dapat na halos desyerto. Kung mas mapanganib ang isang ipinagbabawal na lupa, mas bihira itong makakita ng iba. Kaya, tiyak na may kakaibang nangyayari dito. Sa isang tiyak na lugar sa gitna ng Burning Heaven Sea, huminto ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng Asher, kung saan lumitaw ang isang spatial tunnel sa kanyang harapan. Whoosh! Pumasok siya sa lagusan, kung saan agad itong nagsara. Mabilis siyang lumipad, mabilis na pumasok sa isang palasyong gawa sa puting kristal. Bees. May isang trono ng Asher Jade na nakalagay sa bulwagan. Biglang lumitaw ang isang nakasisilaw na puting figure sa tronong ito. Malabong makita ng isang tao ang isang pagod na elder na nakasuot ng asul na balabal sa loob ng liwanag na ito, ang kanyang katawan ay nagpapakita ng isang despotikong kamahalan na pumuno sa palasyo. Ano ang sitwasyon? Casual na tanong ng nakaasul na matanda. Hindi yun taga Vermilion Bird Pavilion, mahinahong sagot ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi mo siya inalis o pinaalis. Casual na tanong ng nakaasul na matanda. Pinakamainam kung hindi alam ng mga tagalabas ang kanilang layunin. Ang mga nakakaalam ay maaaring pansamantalang sumali sa Swiftwind Gate o kaya'y maging kaaway ng Swiftwind Gate. Maaaring mas malakas pa ang taong ito kaysa sa Crimson Elder ng Vermilion Bird Pavilion. Kahit binigyan ko siya ng imbitasyon, hindi niya tinanggap. Nanlalabo ang mga mata ng medyo may edad na. Ipinagpatuloy ng lalaki ang paglalarawan ng detalyado kung ano ang nangyari. Bantayan mo siya. Siguradong kinukuha ng Vermilion Bird Pavilion ang taong ito para maging miyembro ng ating Swiftwind Gate. Kapag nasa panganib ang taong iyon, tulungan mo siya at gawin ang lahat ng iyong makakaya na i-recruit siya. Kung pipilitin niyang umalis, kalimutan mo na ito. Kumikislap ang mga mata ng nakaasul na matanda. Oo, Gate Master. Kung handa siyang tulungan tayo, tataas ang pagkakataon nating makuha ang bagay na iyon. Matigas na sabi ng lalaking nakasuot ng Asher.
Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Francis sa paglibot sa Burning Heaven Sea, ngunit hindi siya nakipagsapalaran sa gitna ng Burning Heaven Sea, sa karamihan ay gumagala sa rehiyon na malapit sa gitna. Sa panahong ito, sinasanay niya ang kanyang sarili at sinisiyasat ang mga kakaiba ng lugar na ito. Sinusundan ako ng Swiftwind Gate. Matagal nang natuklasan ni Francis na sinusundan siya ng mga tao. Bagamat nagtataglay sila ng napakataas na antas ng mga kasanayan sa pagtatago, hindi sila makatakas sa mga mata ni Francis. Ngunit dahil hindi pa sila nagpapakita ng anumang halatang puot, walang plano si Francis na atakihin sila. Biglang sumabog ang isang mapang-ipang enerhiya mula sa dagat ng apoy. Ay hindi. Naramdaman ni Francis ang matinding puot. Ngunit natuwa ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay asul na nagtatago sa likuran niya. Hindi pa rin napigilan ng Vermilion Bird Pavilion ang sarili. Haha, kung handang sumali ang taong ito sa ating Swiftwind Gate, talagang kailangan kong pasalamatan ang Vermilion Bird Pavilion. Ang lalaking nakasuot ng Asher ay patuloy na nanatiling nagtatago sa sandaling ito. Boom! Isang matandang lalaki na may magaspang at maitim na dilaw na balat, makapal na kilay, at malalaking mata, at nakasuot ng dilaw na balabal, ay lumabas mula sa dagat ng apoy. Mamatay! Sa sandaling lumitaw ang elder na ito, nagpakita siya ng kakilakilabot na banal na kapangyarihan. Lumitaw ang madilim na dilaw at mabigat na enerhiya na naging sanhi ng paghinto ng katawan ni Francis. Ikalawang langit. Ang pagkabigla ay lumitaw sa mga mata ni Francis. Hinula niya na ang bagong dating na ito ay mula sa Vermilion Bird Pavilion, ngunit hindi niya inaasahan na magpapadala ito ng Second Heaven God Lord. Boom! Ang napakalaking pagdagsa ng divine power ay nagtipon sa itaas ng ulo ni Francis sa isang napakalaking bundok. Ang pag-aapoy ng walang hanggan na apoy ay naging sanhi ng napakalaking bundok na ito na nagpapakita ng isang pahiwatig ng madilim na pula na nagpapataas ng presyon na inilabas nito. Sa sandaling ito, Thuish! Lumipad palabas ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit. Kaibigan, na-target ka ng Vermilion Bird Pavilion. Ang taong ito ay ang Second Heaven God Lord Vast Soul. Umalis tayo. Mabilis na lumapit kay Francis ang lalaking nakasuot ng asul na damit, kumikilos na parang isang bystander na dumating para tumulong. Si Francis ay makapangyarihan at may sariling pakulo. Kahit na hindi nila kayang talunin ang isang pangalawang langit na Panginoong Diyos, silang dalawa na nagtutulungan ay ganap na kayang umatras sa kanilang buhay. Bukod dito, magagamit niya ang pagkakataong ito para i-recruit si Francis at magdagdag ng isa pang malakas na puwersa sa hanay ng Swiftwind Gate. Boom! Bang! Nagtulungan silang dalawa na durugan ang napakalaking bundok sa kalangitan. Kaya ito talaga ang Swiftwind Gate. Kahit anong uri ng plano ang mayroon ka, sisiguraduhin ng matandang ito na hindi ka aalis. Ngumisi si God Lord Vast Soul habang umaarangkada siya, ang kanyang katawan ay nababalot ng kahangahangang enerhiya. Umalis. Hindi pinansin ng lalaking nakasuot ng Asher ang Diyos na si Vast Soul. Hanggat maaari niyang ibalik si Francis sa Swiftwind Gate, maituturing pa rin itong isang uri ng tagumpay. Ngunit sa sandaling ito, sumabog ang malayong dagat ng apoy. Mamatay. Isang pulang matanda ang biglang lumitaw. Ito ay walang iba kundi ang taong umambas kay Francis noon ang Crimson Elder. Hindi maganda, may isa pa. Ngumisi ang lalaking nakasuot ng kulay asul. Hindi niya inaasahan na ang Vermilion Bird Pavilion ay magpapadala hindi lang ng Second Heaven God Lord, kundi itago pa ang Crimson Elder sa malapit. Boom! Bang! Bumagsak! Ang marahas na alon ng divine power ay umahan patungo kay Francis at sa lalaking nakasuot ng Asher. Ang Crimson Elder at ang pangalawang langit na Diyos na Panginoon. Kung mananatili tayo, malamang dito tayo mamatay. Umiikot ang isip ng nasa katanghaliang gulang. Ilang saglit pa ay nagdesisyon na siya. Hinawakan mo ang likuran. Babalik ako at kukuha ako ng mga pampalakas. Pagkatapos sabihin ito, sinimulan ng lalaking nakasuot ng Asher ang kanyang divine power at i-circulate ang kapangyarihan ng kanyang windlaw. Nagsimulang umikot ang asul na hangin sa kanyang katawan. Unti-unting sumanib ang buong pagkatao niya sa hanging ito. Thuish! Ang lalaking nakasuot ng Asher ay nag-transform sa malabong Asher na liwanag na tumalsik sa bilis ng pagsabog.
Maliban kung sila ay bihasa sa bilis, kahit na ang pangalawang langit na Diyos Lord ay hindi makakahabol. Ha? Wala akong magagawa, pagkatapos tumakas ng medyo malayo, bumantong hininga ang lalaking nakasuot ng Asher. Bagamat hindi niya ma-recruit si Francis, na-frame niya siya. Si Francis ay nakaharap sa Diyos na si Lord Vastsoul at sa Crimson Elder na nag-iisa, sinisiguro ang kanyang kapahamakan. Kung hindi siya maaaring maging kaalyado ng Swiftwind Gate, ayos lang na patayin siya ng Vermilion Bird Pavilion. Anak, mamatay ka. Pinagdikit ng Diyos Panginoong Vastsoul ang kanyang mga palad, na lumikha ng madilim na dilaw na dingding ng lupa sa kaliwa ni Francis at boom! Biglang nagsara ang mga pader, naglalabas ng napakalaking presyon tulad ng ginawa nila, na tila sinusubukang durugan si Francis sa pool. Chaos 7 Black Hole. Agad na pinakilos ni Francis ang napakaraming Chaos Origin Divine Power. Ang singsing sa paligid niya ay nagsimulang magdilim sa kulay, nagiging itim at nagsimulang maglabas ng mas malakas na pagbaluktot at lumalamon na kapangyarihan. Boom! Bang! Ang madilim na dilaw na mga dingding ay nagsama-sama. Ang shockwave ay nagdulot ng malalawak na alon ng apoy na bumangon sa dagat ng apoy. Biglang nagsimulang maglabas ng malakas na higop ang gitna ng pagsabog. Boom! Swoosh! Ang lakas ng mga pagsabog at ang enerhiya ng apoy ay nagsimulang magsalubong sa gitna. Mukhang kailangan kong gamitin ang lahat ng aking kapangyarihan. Nagdilim ang mga mata ni Francis. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay, kahit na hindi ginagamit ang kanyang Diyos na mata, kaya pa rin niyang makipaglaban sa isang pangalawang Diyos na Panginoon sa langit. Sa pag-aayos ng alikabok, lumitaw ang isang napakaitim na globo kung saan nangyari ang pagsabog, na naglalabas ng malalim na magulong enerhiya. Ang Diyos na Panginoon Vastsoul ay nabigla. Naniniwala siya na, kahit na si Francis ay hindi napatay sa welga na ito, siya man lang ay masasaktan ng husto, ngunit ang resultang ito ay ganap na hindi inaasahan. 1470. Ang Diyos na Panginoon Vastsoul ay nabigla. Naniniwala siya na, kahit na si Francis ay hindi napatay sa welga na ito, siya man lang ay masasaktan ng husto, ngunit ang resultang ito ay ganap na hindi inaasahan. Ang batang ito ay nagtatago ng kanyang lakas. Ang mukha ng Crimson Elder ay naging mabagsik. Si Francis ay mas malakas na ngayon kaysa sa dati nilang sagupaan. Marahil ito talaga ang dahilan kung bakit sinabihan ng Swiftwind Gate Godlord si Francis na hawakan ang likuran. Kailangan nating gamitin ang pagkakataong ito para patayin siya. Galit na bumulong ang Diyos Panginoong Vastsoul. Kung mas malakas si Francis, mas malaki ang banta niya sa kanila. Ito ang perpektong pagkakataon. Bago dumating ang mga miyembro ng Swiftwind Gate, kailangan nilang patayin siya. Seal the heavens, harden the earth. Iniunat ng Diyos na Panginoong Vastsoul ang kanyang mga bisig, na nagpakawala ng malawak at mabigat na banal na kapangyarihan. Nagdilim ang mundo habang bumibigat ang napakalaking pressure. Ang Diyos na Panginoon Vastsoul ay nagtataglay ng isang batas ng lupa. Hindi lang siya naapektuhan ng Burning Heaven Sea, talagang mas malakas siya kaysa sa normal. Ang nakakapasong apoy ay nagpasiklab din sa enerhiya ng Earth sa mundo. Bilang karagdagan, ang Heavy Earth Domain na ito ay patuloy na umuurong, na nagpapataas ng pressure sa loob. Chaos 7 Black Hole, lamunin. Ganap na na-activate ni Francis ang lumalamon na enerhiya ng Chaos 7 Black Hole. Sa isang iglap, agad na gumaan ang pressure sa paligid niya. Samantala, ang Chaos 7 Black Hole ay naging mas malakas mula sa pagsipsip ng kapangyarihang ito. Ang defensive skill ng batang ito ay talagang nakaka-absorb ng iba pang enerhiya. Magmadali at hampasin. Ang Diyos Panginoong Vastsoul ay sumigaw sa alarma. Ang kanyang kanang kamay ay bumaril pasulong, na balled up sa isang kamao. Sa loob ng Law Domain, isang higanting kamay ng bato ang nabuo sa harap ni Francis. Boom! Ang higanting kamay ng bato ay dumaikit kay Francis. Boom! Swish! Swish! Ang Crimson Elder ay agad na iwinagayway ang kanyang saber, na nagpalabas ng nakakatakot na alon ng apoy. Hindi maganda. Ang dalawa sa kanilang nagtatrabaho ay medyo mahirap pakitunguhan. Nagdilim ang ekspresyon ni Francis. Ang Diyos na si Lord Vastsoul at ang Crimson Elder ay may napakalakas na pag-atake. Ang Chaos 7 Black Hole ay hindi makakatagal.
At dahil nasa loob siya ng law domain of a second heaven godlord, limitado ang kanyang bilis. Kaya, maliban kung ginamit ni Francis ang kapangyarihan ng kanyang God Eye o ang fragment ng ancestral artifact, mahihirapan siyang makatakas. Ngunit kapag ginamit na niya ang dalawang bagay na ito ay magpapadala sa dalawang Lord na ito sa siklab ng galit, marahil ay pinapakilos pa ang Vermilion Bird Pavilion sa likod nila. Boom! Bang! Bumagsak! Inihagis ni Francis ang kanyang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword, ginagawa ang kanyang makakaya upang pahinin ang mga paparating na pag-atake. Magagamit ko lang ang kapangyarihan ng aking God Eye. Nanlalabo ang mga mata ni Francis. Hanggat hindi niya masyadong pinapahalata, ang mga taong ito ay mahihirapang tuklasin ang Ninth God Eye. Ngunit sa sandaling ito, isang nakaka-relax at casual na boses ang umalangaw-ngaw sa larangan ng digmaan. Good sir, kailangan mo ba ng tulong? May iba na ba? Medyo nagulat si Francis. Ni hindi niya napansin ang bagong dating na ito hanggang ngayon. Siyempre, ito ay bahagyang dahil tinatakan niya ang kapangyarihan ng kanyang Dream God Eye at nasa gitna ng isang matinding labanan. Ikaw kasi. Lumingon ang Diyos Panginoong Vast Soul at agad na namutla. Lumingon si Francis upang tumingin at nakita ang isang kabataang nakasuot ng puting damit na may semi-transparent na katawan at mahinang aura. Hawak niya ang isang puting pamaypay at nakatayong baluktot sa hangin, may ngiti sa kanyang maningning na mga mata. Blake, ipinapayo ko sa iyo na huwag makialam sa bagay na ito. Nagalit si Lord Vast Soul at nagbabantang nagsalita. At ano ang mangyayari kung makialam ako? Kung handa siyang sumali sa team ko, kakampi ko siya. Inilibot ni ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay ngumiti siya kay Francis, ano sa palagay mo? Sumali sa aking koponan at tutulungan kita laban sa dalawang matandang fogey na ito. Nagulat si Francis. Bagamat sinasamantala ni Blake ang kanyang sarili sa pagkakataong ito para pagbabantaan siya, ang kanyang saloobin o tono man ay hindi tungkol sa isang taong nananakot sa iba. Nagbigay si Blake ng mas magandang impression kaysa sa Vermilion Bird Pavilion o Swiftwind Gate. Bilang karagdagan, kahit na ang taong ito ay hindi gaanong katanda, siya ay kahangahangang isang peak first heaven. Bukod dito, hindi natatakot si Blake sa isang second heaven godlord, at hindi rin siya natakot sa Vermilion Bird Pavilion na sumusuporta kay Godlord Vast Soul at sa Crimson Elder. Patunay ito na wala siyang simpleng background. Blake, huwag mong isipin na hindi ka namin papatayin. Ang Diyos Panginoong Vast Soul ay namula sa tainga habang siya ay sumisigaw. Para kay Blake na subukan at mag-recruit ng isa pang Diyos na Panginoon sa harap mismo ng kanilang mga mukha ay walang iba kundi isang walang kabuluhang hamon. Ngunit sa kanyang pagtataka, hindi agad pumayag si Francis. Isa pang tao. Si Francis ay medyo nababagabag. Ni Vermilion Bird Pavilion o Swiftwind Gate ay hindi nag-iwan ng magandang impresyon sa kanya. Bukod doon, ayaw niyang sumali sa alinman sa mga paksayon na ito o sa pangkat ni Blake sa alinmang paraan. Kung masyado siyang malapit sa mga tagalabas, mas malaki ang posibilidad na malantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang Ninth God Eye. Gayunpaman, kung gagamitin niya ang Ninth God Eye o ang fragment ng ancestral artifact sa panahong tulad nito, tiyak na makakagawa ng tamang conclusion ang dalawang partidong ito. Bilang karagdagan, kahit na si Blake ay isang peak first heaven, ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. Naramdaman ni Francis na maaaring mas malakas pa siya kaysa sa Diyos na Panginoon Vast Soul. Ang tatlo sa kanila na nagtutulungan ay mas mahirap harapin. Kung sasali ka sa team ko, hindi kita hihigpitan sa anumang paraan. Ang kailangan mo lang gawin ay samahan mo ako sa isang digmaan. Bukod pa rito, maaari din akong magbigay sa iyo ng isang makapangyarihang lihim na sining na nagtatago sa iyong Diyos na Panginoon ng enerhiya at pagkakakilanlan, hindi nagmamadaling sabi ni Blake. Gumagamit si Francis ng protective layer para itago ang kanyang hitsura sa buong oras na ito. Sinabi nito kay Blake na ayaw ni Francis na malaman ng iba ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya, nagalok siya ng isang bagay na lubhang kailangan ni Francis. Kung ito ay isang digmaan lamang, tinatanggap ko ang iyong imbitasyon, sabi ni Francis pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip.
Si Blake ay nag-iwan ng mas magandang impresyon kay Francis kaysa sa iba pang dalawang paksayon, at si Blake ay tila may maliit na koponan lamang sa kanyang panig. Bilang karagdagan, nangako rin si Blake na hindi niya hihigpitan ang mga galaw ni Francis. Hindi ba umalis si Francis sa paglalakbay na ito para pagalitin ang sarili? Ang larangan ng digmaan ay isang mahusay na lugar para sa tiyak na ganoong bagay. At sa pinakamataas na paglilinang ng unang langit ni Blake, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya sa labanan, malamang na hindi siya makakatagpo ng anumang bagay na partikular na mapanganib. Sa wakas, maibibigay pa ni Blake sa kanya ang isang lihim na kailangan niya. Deal. Ngumiti si Blake at agad na lumipad pasulong. Hindi. Ikaw. Agad na nataranta ang Diyos na si Lord Vastsoul. Nagpadala lang siya ng salita para sa mga reinforcement, kaya malamang na hindi sila darating sa oras. Whoosh! Whoosh! Kinawayan ni Blake ang kanyang puting fan, nagpapadala ng puting alon ng enerhiya sa low domain sa paligid ni Francis. Ang low domain na ito ay agad na nagsimulang humina na parang tumakbo ito sa direktang counter nito. Whoosh! Kasabay nito, ang Chaos 7 black hole ni Francis ay pumutok ng may kapangyarihan, nagpapadala ng pangit at paglamon ng enerhiya at sinisira ang Earth Law domain. Kanina lang. Ceiling energy iyon. Tumingin si Francis kay Blake, mas tiwala sa lihim na sining na inaalok niya. Thwish! Matapos makatakas sa paghihigpit, kinasuhan ni Francis ang Diyos na si Lord Vastsoul at ang Crimson Elder. Gusto siyang patayin ng mga taong ito, kaya natural na hindi magpapakita ng anumang awa si Francis. Sinaktan mo ang isa sa mga miyembro ko, kaya huwag mo akong sisihin. Sa sandaling ito, ngumiti si Blake at sinumpa ang Diyos na si Vastsoul. Mamatay. Ibinaba ni Francis ang kanyang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword, na nagpadala ng isang madilim na bolt ng enerhiya ng kidlat pasulong. Seal. Iniunat ni Blake ang isang kamay, nagpakawala ng singsing ng kakaibang puting liwanag na tumama sa lugar. Naramdaman kaagad ng Diyos na Panginoon Vastsoul at ng Crimson Elder na ang isang bahagi ng kanilang lakas ay tinatakan, at maging ang kanilang bilis ay naapektuhan. Patayin! Inatake ni Francis ang Crimson Elder, ang kanyang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ay tumataas sa kapangyarihan. Ang Diyos na si Lord Vastsoul ay isang pangalawang langit na bihasa sa Earth Law at sa mga diskarte sa pagtatanggol, na ginagawa siyang mas mahirap na target. Kaya, inatake niya muna ang Crimson Elder. Diyos na Panginoon Vastsoul, iligtas mo ako. Ang Crimson Elder ay agad na tumawag sa Diyos Panginoon Vastsoul para sa tulong. Nangangahulugan ng ceiling energy ni Blake na magagamit lamang ng Crimson Elder ang humigit kumulang 70% ng kanyang lakas. Sa sandaling ito, ang lakas ng isang Time Law ay bumalot sa Crimson Elder. Sa bahagi ng kanyang lakas na selyado, ang Crimson Elder ay hindi gaanong kayang labanan ang Time Law. Time Law. Mukhang nakahanap na ako ng mas magaling sa pagkakataong ito. Natuwa si Blake. Hindi pa siya nakakita ng First Heaven Godlord na may Time Law. Siyempre, malamang na mayroong ganoong pag-iral sa maalamat na light rays. Swoosh! Swish! Ilang mga alon ng Chaos Origin Tribulation Lightning Energy ang humampla sa katawan ng Crimson Elder. Ang mga pag-ataking ito ay hindi lamang sumipsip ng kanyang enerhiya ngunit mahirap ding pagalingin. Tumigil ka! Tinipon ng Diyos na Panginoong Vastsoul ang banal na kapangyarihan sa isang madilim na dilaw na dragon na umuungol pasulong. Matyaga ka lang maupo dyan. Kinawayan ni Blake ang kanyang pamaypay, nagpapadala ng mga cascades ng puting enerhiya sa dilaw na dragon na patuloy na nagsaseli ng kapangyarihan nito. Boom! Bang! Sa huli, binasag ni Blake ang pag-atake gamit ang isang palad. Sa kabilang panig, sinaksak ni Francis ang dibdib ng Crimson Elder, na nagpapahintulot sa kapangyarihan ng Chaos Origin Tribulation Lightning na tumakbo ng laganap sa loob ng katawan ng Crimson Elder. Whoosh! Ang katawan ng Crimson Elder ay mabilis na nasunog hanggang sa abo ng apoy ng nagninangas na dagat ng langit. Boom boom boom! Ang isang malakas na alon ng enerhiya ay nagmula sa malayo, at ang isa ay malabo na makita ang hugis ng isang barkong pandigma sa abot tanaw. Oras na para umalis.
Tumawag si Blake, at pagkatapos ay umalis siya kasama si Francis. Hindi nagtagal pagkaalis ng mag-asawa, bumaba ang isang barkong pandigma sa Escarlata na apoy at naglalabas ng malupit na aura. Isang babaeng nakasuot ng pulang damit ang lumabas mula sa dulo ng barko. Diyos na Panginoon Vast Soul, ano ang nangyari? Si Blake ay sumama sa isa pang Diyos na Panginoon at pinatay ang Crimson Elder. Naikuyom ng Diyos na si Vast Soul ang kanyang mga kamao sa galit. Itong si Blake, kung hindi dahil sa kanyang amo. Bumalik muna tayo. Naging madilim ang ekspresyon ng babaeng nakasuot ng pulang damit. Samantala, sinundan ni Francis si Blake sa ibang lugar sa Burning Heaven Sea. Bees. Isang madilim na asul na landas ang nabuo, at pumasok ang mag-asawa. Sa loob ng banal na kaharian ay isang magandang tanawin, at makikita ng isa ang walang hangganang dagat sa di kalayuan. Sa pag-scan gamit ang kanyang divine sense, natuklasan ni Francis na medyo kakaunti ang mga tao sa divine kingdom na ito, kasama ang 2 God Lords at 8 half-step God Lords. Relax. Hindi ito ang buong puwersa natin. Ngumiti si Blake. Pagkatapos ay tinipon niya ang lahat ng miyembro sa loob ng Divine Kingdom sa isang malaking bulwagan. Isang bagong miyembro ang Diyos na Panginoon Winford. Ipinakilala ni Blake sa lahat. Ipinakilala ni Blake ang lahat kay Francis. Ang karamihan sa mga taong ito ay hindi kabilang sa anumang paksayon, at ang isa sa 2 Lord ay mula pa sa isang zone na kalapit ng Chanhi Zone. Dahil pumayag kang sumali sa aking koponan, dapat kong sabihin sa iyo kung ano ang aming layunin. Huminahon ang ekspresyon ni Blake. Karaniwan, ang isang mapanganib na ipinagbabawal na lupa tulad ng Burning Heaven Sea ay hindi kailanman magiging lugar ng pagtitipon ng napakaraming tao. Ang lahat ng ito ay dahil, isang buwan na ang nakalipas, isang God Lord of the Vermilion Bird Pavilion ang nakatuklas ng mga palatandaan ng isang ancestral artifact fragment sa Burning Heaven Sea. Paliwanag ng isang itim na nakabaluti at matipunong lalaki. Fragment ng ancestral artifact. Hindi mapigilan ni Francis na matigilan. Hindi niya inaasahan na ang Burning Heaven Sea ay magiging tahanan ng gayong kayamanan. Siyempre, ang karamihan sa mga ipinagbabawal na bakuran ay may mahahalagang halaman na wala na sa labas ng mundo o matagal nang nawawalang mga kayamanan. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng patuloy na daloy ng mga tao na nakipagsapalaran sa mga mapanganib na lugar na ito. Batay sa aming mga ulat sa katalinuhan, ito ay dapat na isang fragment ng ancestral artifact Blazing Hell, dagdag ni Blake. 1471. Pagkatapos ng 10 buong araw, sa wakas ay ganap na natunaw ni Francis ang impormasyong ito. Ang lihim na sining na ito ay tinawag na Heavenly Closure Sealing Art, at ito ay isang top-class na divine level na pamamaraan. Kapag ginamit, ganap na itinatago ng pamamaraang ito ang enerhiya ng kaluluwa at banal na katawan ng isang tao. Maaari pa nga nitong i-seal ang energy ripples ng malalakas na kayamanan. Tulad ng inaasahan sa God Silang Race, ito ay isang hindi kapani-paniwalang malalim na sining ng silang. Nagulat si Francis. Ang Heavenly Closure Silang Art na ito ay hindi lamang nakapagtago ng kanyang enerhiya, maaari rin itong i-seal ang kanyang Dream God Eye. Sa sumunod na yugto ng panahon, itinigil ni Francis ang kanyang pagpipino sa Ancient Dream Realm at nakatuon sa paglinang ng Heavenly Closure Silang Art. Mabilis na lumipas ang 1 taon sa loob ng space-time robe, na halos 3 araw lang sa labas ng mundo. Heavenly Closure Seal. Ang mga kamay ni Francis ay bumuo ng isang spell, at ang mga kristal na singsing ng puting liwanag ay lumitaw at nagsimulang umikot sa paligid niya. Unti-unting sumikip ang mga puting singsing na ito, nagsanib sa kaluluwa at banal na katawan ni Francis. Ang Black Destruction Dragon ay nanunood mula sa gilid. Napagtanto nito na ang aura ni Francis ay unti-unting humihina, napakahina na, kung hindi ito nakatingin ng diretso kay Francis, hindi nito mapapansin na kahit sino ay naruroon. Mahusay. Magagamit ko na ang pangunahing anyo nito. Sa oras na ito, ganap na naisil ni Francis ang kanyang enerhiya. Pangunahin ito para sa pagtatago mula sa iba habang wala sa labanan.
Kapag siya ay umatake, natural na imposibleng itago ang kanyang lakas. Ipinagpatuloy ni Francis ang paglilinang ng pamamaraan na naglapat ng mas malakas na mga bersyon nito. Isang araw, ginamit ni Francis ang Heavenly Closure Sealing Art sa kanyang kaliwang mata. Buzz! Bees! Sa loob ng God Eye Dimension, nagsimulang umikot ang isang puting singsing sa paligid ng Dreamy Silver Ball at dahan-daang kumunot. Ang enerhiyang pinagmulan na pinalabas ng ball ang pilak ay tinatakan sa loob ng puting singsing ng liwanag na ito. Naramdaman ni Francis na medyo nabawasan ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata. Ngunit ito ang nagpasaya sa kanya. Mula nang magising ang kanyang Diyos na mata, ang pagsil nito ay naging napakahirap. Ang lihim na sining na ibinigay sa kanya ni Blake, gayunpaman, ay napatunayang epektibo. Mas magiging mahirap ngayon para sa iba na tuklasin na siya ang Ninth God Eye. Isang araw, isang scout ang bumalik sa Divine Kingdom. Sir Blake? Grabe. Ang Godlord Crazy Sword ay tinutugis ng mga eksperto ng Vermilion Bird Pavilion. Ang kalahating hakbang na Panginoong Diyos ay pumunta sa tirahan ni Blake at nagulat. Lumabas ka. Agad na lumabas si Blake, umaalingaw-ngaw ang kanyang tawag sa buong Divine Kingdom. Ang Godlord Crazy Sword ay ang pinakamataas na First Heaven at isang eksperto sa sword daw. Siya ang pangalawang pinakamalakas na miyembro sa pangkat ni Blake. Kahit ang pangalawang langit na Diyos na si Lord Vast Soul ay hindi nagawang itulak ang Diyos Lord Crazy Sword sa desperado na sitwasyon, ngunit ngayon, ang Diyos Lord Crazy Sword ay humihingi ng tulong. Kaya, tinipon ni Blake ang lahat ng kanyang mga miyembro ng walang pag-aalinlangan. Ang aming kakayahang sakupin ang fragment ng ancestral artifact ay nasa linya dito. Kung ayaw mong pumunta, hindi kita pipilitin, tumingin si Blake kay Francis at sa iba pa at mahinahong sinabi. Nirecruit niya si Francis na nagsasabing kailangan lang niya si Francis para makasama siya sa isang malaking labanan. Halatang nag-recruit siya ng iba na may katulad na mga salita. Gayunpaman, ang labanang tinutukoy ni Blake ay tungkol sa fragment ng ancestral artifact, hindi ito. Ang Diyos Lord Crazy Sword ay isang makapangyarihang Diyos Panginoon na hindi kayang mawala ng aming team. Ang itim na nakabaluti na lalaki ay sumabog na may layuning makipaglaban. Iniisip ng Vermilion Bird Pax Day Lion na ito na madali tayong mabuli. Tikman natin sila ng sakit. Ang naka-violet na matandang babae ay naging malungkot at nagsimulang maglabas ng mapanganib na enerhiya ng kaluluwa. Sumang-ayon din si Francis. Hindi siya tatanggi sa mga laban hanggat hindi masyadong delikado. Swish! Swish! Pinangunahan ni Blake ang kanyang koponan palabas ng Divine Kingdom upang palakasin ang Godlord Crazy Sword. Ang mga miyembro sa ibaba ng antas ng Diyos Panginoon ay naglakbay lahat sa isang katamtamang laki ng barkong pandigma. Ang barkong pandigma na ito ay itinayo upang mapaglabanan ang apoy, at naglalaman ito ng maraming arrays na maaaring gamitin ng kalahating hakbang na Godlords upang palayain ang mga pag-atake sa antas ng Godlord. Boom! Bang! Bumagsak! Ang nanginginig sa langit ay nagmumula sa malayo na nagpapadala ng malalawak na alon ng apoy sa grupo. Sa kanyang kaliwang mata, nagawa ni Francis na sumilip sa mga alon, at nakita niya ang isang dominanteng lalaki na may hawak na gintong espada. Walang alinlangan na ito ang Godlord Crazy Sword. Swish! Ang Godlord Crazy Sword ay napapaligiran ng hindi mabilang na mga gintong sinag ng sword chi na mabilis na nagkurusa. Sa likod niya ay 4 na tao, lahat sila ay mga Lord mula sa Vermilion Bird Pavilion. Bukod sa Diyos na Panginoong Vast Soul, mayroong isang matanda na nakasuot ng apoy na isa ring pangalawang Diyos na Panginoon sa langit. Ang dalawa pa ay nasa First Heaven. Kung ang Diyos Lord Crazy Sword ay hindi napakabilis at napakahusay sa mga diskarte sa pagtakas, namatay na sana siya sa mga kalaban na ito. Godlord Crazy Sword. Tumawag si Blake habang papalapit siya sa Godlord Crazy Sword. Hindi nagtagal ay dumating din si Francis at ang iba pa. Sa oras na ito, huminto ang Godlord Crazy Sword, at nagsimula ring bumagal ang Vermilion Bird Pavilion Godlords. Anong nangyayari? Bakit nagpapadala ng napakalaking puwersa ang Vermilion Bird Pavilion laban sa Godlord Crazy Sword? Medyo namangha si Blake.
Ang nagniningas na nakasuot na elder ay walang iba kundi ang Vermilion Bird Pavilion Master. Blake, kunin mo ang iyong mga tao at umalis sa lugar na ito, kung hindi, hindi ako magiging magalang. Ang maapoy na nakadamit na elder ay tumingin sa grupo na naglalabas ng nakakapasong presyon. Sa tingin mo natatakot kami sa iyo? Nagseryoso si Blake. Bagamat wala silang mga Second Heaven Godlords, Blake, Godlord Crazy Sword, at ang Violet Robe matandang babae ay pawang napakalakas na Peak First Heaven Godlords. Ang lakas ni Blake ay hindi maarok habang ang Godlord Crazy Sword ay napakalakas din. Bilang karagdagan, ang panig ni Blake ay may isa pang Diyos na Panginoon kaysa sa Vermilion Bird Pavilion. Sa sandaling ito, dumating ang kalahating hakbang na Godlords ng pangkat ni Blake. Strike! Malamig na sigaw ng matanda na nakasuot ng apoy. Ang mga miyembro ng koponan ni Blake ay nagulat lahat. Ang dalawang panig ay malinaw na magkatulad na lakas, at ang puwersa ni Blake ay mas malakas pa ng kaunti, ngunit ang mga puwersa ng Vermilion Bird Pavilion ay tumawag upang umatake ng walang pag-aalinlangan. Hindi ba natakot ang Vermilion Bird Pavilion na ang pakikipaglaban hanggang sa limitasyon sa koponan ni Blake ay magbibigay ng kalamangan sa Swiftwind Gate? Sa sandaling ito, napangiwi sina Francis, Blake, at ang babaeng nakasuot ng violet. Room. Sa di kalayuan, umaalingaw-ngaw ang mga alon ng apoy habang papalapit ang isang malakas na divine power aura. Sa isang iglap, may lumitaw pang 5 tao. Ang pinuno nila ay isang nakaasol na matanda na napapaligiran ng puting hangin, ang kanyang aura ay nakakatakot pagmasdan. Swiftwind Gate. Tumawag si Blake nang may alarma. Sa wakas ay naunawaan niya. Ang Vermilion Bird Pavilion at Swiftwind Gate ay bumuo ng isang pansamantalang alyansa upang alisin ang banta na kanyang ginawa. Brother Hanford, hindi ko akalain na buhay ka pa pala. At sumali ka pa sa koponan ni Blake. Ngunit iyon ang maling pagpili. Isang lalaking nakasuot ng Asher sa Swiftwind Gate team ang masama na ngumiti. Ito ang Diyos na Panginoon na nagpanggap na tinulungan si Francis na may tunay na intensyon na mapasali si Francis sa Swiftwind Gate. Ngunit nang maglaon, sa harap ng Crimson Elder at God Lord Bastsoul mula sa Vermilion Bird Pavilion, iniwan niya si Francis ng walang pag-aalinlangan at tumakas ng mag-isa. 1472. Hindi inaasahan ni Blake na ang Swiftwind Gate at Vermilion Bird Pavilion, dalawang paksayon na magkakasundo na parang apoy at tubig, ay magsasama-sama para harapin ang kanyang koponan. Damn, to think na gagawin nila ang ganoong bagay. Nanlalaki ang mga mata ni God Lord Crazy Sword sa galit, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ngayon lang niya napagtanto kung bakit hindi na ibigay ng mga miyembro ng Vermilion Bird Pavilion ang nakamamatay na suntok. Gusto nilang ilabas ang lahat ng team ni Blake para tapusin sila sa isang iglap. Masama ang sitwasyon. Bahagyang umiling si Francis, ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang nakapipinsala sa kanila. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Malamig na sabi ng maapoy na nakasuot na elder ng Vermilion Bird Pavilion. Kung ang koponan ni Blake ay hindi pa lumitaw, ang Swiftwind Gate at Vermilion Bird Pavilion ay nagsimula na sa kanilang laban para sa Ancestral Artifact Fragment noon pa man. Gayunpaman, ang dalawang paksayo na ito ay may magkatulad na antas ng lakas, kaya kung sila ay lumaban sa isa't isa ng sobra-sobra, ang pangkat ni Blake ang siyang aani ng ani. Bukod dito, ang balita sa Blazing Hill Fragment ay malapit nang makalabas. Bago ito mangyari, nagpa siya ang dalawang paksayo na pansamantalang makipag-alyansa sa isa't isa upang talunin ang pangkat ni Blake. Pagkatapos ay maaari na nilang simulan ang kanilang pakikibaka sa fragment ng Ancestral Artifact. Hampasin. Patayin ang lahat maliban kay Blake. Tumahol si Swiftwind Gate Master. Swish! Swish! Ang 4 na Panginoong Diyos na sumama sa kanya ay lumabas. Pumunta din kayong lahat. Ang Vermilion Bird Pavilion Master ay tumawag. Ang Diyos na Panginoong Bastsoul ay agad na sumulong kasama ang 2 pang Diyos na Panginoon. Manem. Ang 2 Second Heaven Godlord na ito ay walang planong pumunta sa kanilang sarili. Napatingin si Francis sa Vermilion Bird Pavilion Master at Swiftwind Gate Master. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, naunawaan niya.
Bagamat pansamantalang nag-alyansa ang dalawang paksayon na ito, masyadong malalim ang kanilang sama ng loob para lubusang magtiwala sa isa't isa. Ang mga labanan ng Diyos Panginoon ay masyadong magulo. Kung ang isang panig ay naglunsad ng palihim na pag-atake, ang kabilang panig ay nasa malaking panganib. Dagdag pa rito, kahit ang pangalawang langit na Diyos Panginoon ay hindi nang ahas na baliwalain ang namamatay na pakikibaka ng isang Diyos na Panginoon. Kailangan din nilang ipaglaban ang fragment ng ancestral artifact pagkatapos. Kaya, ang mga pinuno ng dalawang paksayon ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat. Bukod pa rito, kahit na hindi sila nakialam, ang kanilang panig ay mayroon pa ring higit sa sapat na puwersa para durugan ang koponan ni Blake. Ang Swiftwind Gate ay mayroong 4 na Godlords, 2 First Heavens at 2 Peak First Heavens. Ang Vermilion Bird Pavilion ay mayroong 3 Godlords. Ang Diyos na si Lord Vastsoul ay isang pangalawang langit, at mayroon din silang babaeng nakasuot ng pulang damit, na isang pinakamataas na unang langit. Blake, hayaan mong makipaglaro sa iyo ang matandang ito. Malakas na tumawa ang Diyos na si Lord Vastsoul, naglalabas ng matinding pressure habang sinisingil niya si Blake. Ang kanyang misyon ay sugpuin si Blake upang mapatay ng iba ang koponan ni Blake. Kapag nag-iisa na si Blake, hindi na siya makakapagbigay ng anumang banta sa dalawang paksayon. Galit na galit si Blake, ang kanyang katawan ay nanginginig na may kakilakilabot na bloodline energy. Bees. Ang kanyang katawan ay unti-unting pumuti at nagsimulang magpakawala ng dim glow. Bilang karagdagan, naglabas ito ng kakaibang enerhiya na maaaring magsilyo ng lahat ng bagay. Kaboom! Sa isang alon ng kanyang pamaypay, nagpadala siya ng mga alon ng puting liwanag na bumaril sa bawat direksyon. Ang enerhiya sa mga lugar na tinamaan ng mga pag-atake ni Blake ay agad na hamina. Umalis. Nagmensahe si Blake sa mga miyembro ng kanyang pangkat. Ang kabilang panig ay nagpasya na huwag ipadala ang kanilang dalawang pangalawang Diyos na Panginoon ng Langit, kaya nagkaroon pa rin sila ng pagkakataong mabuhay. Sa kabilang dulo, inatake ng 6 na Godlords ang Godlord Crazy Sword, Francis, at ang 2 pa, na puno ng kanilang mga pag-atake ang kalangitan. Mamatay. Ang Godlord Crazy Sword ay nagngangalit, ang kanyang gintong espada ay naglalabas ng malupit na sword intent na umabot sa langit. Swoosh! Hindi mabilang na mga gininto ang laslas ang umuungol pasulong, pinuputol ang maraming puwang sa nagngangalit na dagat ng apoy. Ang iba pang miyembro ng pangkat ni Blake ay kumilos din. Ang lalaking nakabaluti na itim ay isang dalubhasa sa pagpapadalisay ng katawan na may hindi kapani-paniwalang lakas, habang ang mga kasanayan ng matandang babae na nakasuot ng violet ay mas nakahilig sa kaluluwa. Umikot si Francis sa kanyang Chaos Origin Divine Sword, na madaling nabasag ang mga pag-atake na bumababa sa kanyang paligid. Bagamat lahat sila ay galit, hindi ngayon ang oras para makipaglaban hanggang kamatayan. Nahigitin sila ng kaaway at mayroon pa ring 2 Second Heaven Godlord na naghihintay sa mga pakpak. Lahat sila ay nagsimula ng isang fighting retreat na nag-iipon ng mga pinsala sa proseso. Walang kabuluhan. Ngumuso ang Vermilion Bird Pavilion Master sa pang-aalipusta. Nang magtulungan ang dalawang paksayon, kailangan lang nilang gamitin ang bahagi ng kanilang lakas para durugan ang koponan ni Blake. Ang kailangan lang niyang gawin ay bantayan ang Swiftwind Gate Master. Naiintindihan niyang mabuti ang kanyang kalaban at alam niya na ito ay isang tao ng maraming mga pukana. Ang magulong labanan ng Diyos Panginoon ay unti-unting lumayo sa dalawang pangalawang Diyos na Panginoon sa langit. Mayroong 7 sa panig ng kalaban, na ang pinakamalakas ay ang Diyos na si Lord Vastsoul. Ang iba ay hindi dapat alalahanin. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay ang dalawang pangalawang Diyos na Panginoon ng Langit ay nagbabantay sa larangan ng digmaan. Nanlalabo ang mga mata ni Francis habang sinusuri niya ang sitwasyon. Kung ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan, maaari niyang baligtarin ang labanan, ngunit kapag nabaligtad ang sitwasyon, maaaring makialam ang dalawang Lord na iyon. Kalimutan mo na ito. Kahit ang Second Heaven Godlords ay walang magawa sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Francis na may layuning pumatay. Kung hindi niya ilantad ang ilan sa kanyang lakas, ang koponan ni Blake ay halos walang tsansa na manalo.
At napakaraming nakikibahagi sa pakikibakang ito para sa fragment ng ancestral artifact, kasama ang iba pang mga paksayon at maging ang mga tao mula sa sacred land na nagkukumpiyansa sa lugar na ito. Napakaliit ng pagkakataon ni Francis na makuha ang Blazing Hell fragment, kaya mas mabuting pumatay na lang ng ilang Godlord at kolektahin ang mga kayamanan mula sa kanilang mga katawan. Bukod dito, kung ilalayo niya ang mga pinuno ng 25-star na paksayon, makakatakas ang mga puwersa ni Blake, at walang utang na loob si Francis sa kanila. Patayin. Lumawak ang laki ng Chaos Origin Divine Sword ni Francis at nagsimulang kumalusko sa enerhiya ng Tribulation Lightning. Thuish. Sinisingil niya ang lalaking nakasuot ng asul na lalaki mula sa Swiftwind Gate. Dalawa lang ang nakilala ni Francis sa kalaban na Godlords, ang lalaking nakasuot ng Asher mula sa Swiftwind Gate at Godlord Bastol mula sa Vermilion Bird Pavilion. Winford, hindi. Agad na tumawag ang lalaking nakasuot ng itim. Maliban sa Diyos Panginoon Bastol, ang magkasalungat na panig ay mayroon pa ring 6 na Diyos Panginoon. Ang pag-charge pasulong ni Francis ay simpleng pagpapakamatay. Gusto mo ba akong patayin ng ganoon kalakas? Masamang ngumiti ang lalaking nakasuot ng Asher na may hawak na Asher na saber, sunod-sunod na kumaway ang mga Asher na wind saber. Naghahanap ng kamatayan. Ang babaeng nakasuot ng pulang damit at ang iba pang mga Lord ay agad na itinutok ang kanilang mga pag-atake kay Francis. Thuish. Ginamit ni Francis ang kanyang time law at space intent para kumurap. Kasabay nito, ang Chaos 7 Void Ring sa kanyang paligid ay nagsimulang magdilim sa kulay, na bumubuo sa isang itim na globo na pumipilipit at lumalamon sa lahat ng nasa paligid niya. Boom! Bang! Bumagsak! Gumalaw si Francis nang may hindi kapani-paniwalang bilis, na nakaiwas sa karamihan ng mga pag-atake. Ang natitirang mga pag-atake ay hinaranggan ng Chaos 7 Black Hole. Napakalakas! Natigilan ang lalaking nakabaluti ng itim. Ang bilis na ipinakita ni Francis sa sandaling ito ay higit pa sa Godlord Crazy Sword, at si Francis ay mayroon ding isang napakalakas na defensive technique. Pumunta ka! Isang malupit na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Godlord Crazy Sword, at ang espada sa kanyang kamay ay bumuka sa kapangyarihan. Pagwawalis ng espada, nagpakawala siya ng ulan ng mga gintong espada. Ang iba, nang makitang napakatapang ni Francis at inaalis ang karamihan sa mga pag-atake, ay sumugod din. Damn, yung Brett na naman. Ang Diyos na si Lord Vastsoul ay hindi maiwasang magmura habang nakatingin kay Francis. Sa kanyang unang paghaharap kay Francis, napagtanto na niya na si Francis ay nagtataglay ng pambihirang lakas. Pero sa normal na pangyayari, hindi pa rin magpapatalo ang kanilang panig. Bagamat hindi siya kalaban ni Blake, ang tanging misyon niya ay pigilan si Blake. Mamatay. Hinawakan ni Francis ang kanyang espada gamit ang 2 kamay at nilaslas. Nang makitang tatama na sa kanya ang napakalaking espadang ito, ang lalaking nakasuot ng asul na damit ay ngumisi at naghanda na tumakas. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto niya na ang kanyang mga pag-iisip at paggalaw ay bumagal sa paggapang. Hindi niya naiwasan ang welga na ito. Anak, masyado kang mayabang. Ngunit ang tagiliran ng lalaking nakasuot ng Asher ay maraming Diyos na Panginoon. Agad silang kumilos para harangan ang welga na ito para sa kanya. Sa sandaling ito, dumating ang Diyos Lord Crazy Sword at ang iba pa. Ang babaeng nakasuot ng pulang damit at ang iba pang mga Lord ay agad na humarap sa mga bagong dating na ito. Mamatay. Nakatutok ang kaliwang mata ni Francis sa lalaking nakasuot ng Asher. Thuish. Tumibok ang eye intent, at pagkatapos ay sumabog pasulong ang isang maliit na Chaos Origin Divine Sword. Ang lalaking nakasuot ng Asher, na naniniwala na siya ay malaya sa panganib, ay biglang naramdaman na ang kamatayan ay nalalapit na. Ay hindi. Nagmamadaling gumamit ng defensive soul art ang lalaking nakasuot ng Asher. Isang malaking Asher bell ang biglang lumitaw sa paligid niya. Boom! Bang! Ang Chaos Origin Divine Sword ay tumusok sa Asher bell. Ay imposible. Nanlalaki ang mga mata ng lalaking nakasuot ng Asher habang nanginginig ang katawan. Thuish!
Pagkatapos tumusok sa kampana, ang Chaos Origin Divine Sword ay tumusok sa kanyang kaluluwa, na nagpapadala ng enerhiya ng Chaos Origin sa kanyang katawan. Ilang sandali pa, ang kanyang kaluluwa ay gumuho at naglaho. Patay. Natigilan ng babaeng nakapulang damit. Sa isang kisap mata, pinatay ni Francis ang isang First Heaven God Lord. Paano ito naging posible? Okay. Natuwa ang lalaking nakabaluti ng itim. Ngayong nakapatay na si Francis ng isa, ang pressure sa kanilang panig ay lubhang nabawasan. Patayin. Matapos patayin ang isang tao, agad na tumungo si Francis patungo sa isa pang Diyos na Panginoon. Hindi pa niya ginamit ang mga diskarte sa I-Bloodline na napakahusay niya laban sa mga taong ito, kaya nahuli niya ang mga ito. Sa pinakamataas na First Heaven Soul Intent ni Francis, ang Defensive Soul Technique ng lalaking nakasuot ng Asher ay maaaring gawa rin sa papel. Bees. Nilamon ng kapangyarihan ng Time Law ang isang First Heaven God Lord of Vermilion Bird Pavilion. Ay hindi. Ang Diyos na Panginoon ay agad na nakaramdam ng masamang pag-iisip at sumigaw ng tulong. Ngunit sa sandaling ito, isang Diyos na Panginoon lamang ang maaaring tumulong sa kanya. Thuish. Ang hindi kapani-paniwalang bilis ni Francis ay nagbigay daan sa kanya na mabaril ang Diyos Lord na ito pati na rin ang pagpapaputok ng ilang Chaos Origin Divine Sword Bolts para panatilihin siyang abala. Hindi. Ang Vermilion Bird Pavilion God Lord na ito ay nakaramdam ng matinding panganib at sinunog ang kanyang divine power. Lumitaw sa paligid niya ang imahe ng isang malawak na divine kingdom. Ngunit anuman ang kanyang ginawa, si Francis ay umabant, na mabilis na inindayog ang kanyang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Boom! Bang! Nabasag ang imahe ng Divine Kingdom, at ilang hindi maaalis na itim na sugat ang naiwan sa katawan ng Vermilion Bird Pavilion God Lord. Ngunit ang mga pag-atake ni Francis ay hindi tumigil doon. Isang bolt ng Chaos Origin Energy ang bumaril pasulong, na hinaluan ng Tribulation Lightning Eye Flame. Boom! Bang! Ang Vermilion Bird Pavilion God Lord ay agad na napatay sa ilalim ng baha ng pag-atake ni Francis. Isa pang Diyos Panginoon ang nahulog. Ang Diyos na si Lord Vastsoul ay nabigla, at pagkatapos ay sumigaw siya sa gulat, paano ito nangyari? Mukhang mas malakas pa ang batang ito kaysa dati. Mayroon siyang time law. Ang ordinary First Heaven God Lords ay walang kapangyarihan laban sa kanya. Nakaramdam ng kawalan ng magawa ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Ang galing. Brother Hanford, hindi talaga ako nagkamali sa iyo. Tuwang-tuwa si Blake. Tuwang-tuwa rin ang Godlord Crazy Sword at ang matandang babae na nakasuot ng violet. Itinuring nilang lahat si Francis bilang isang ordinaryong Panginoong Diyos, ngunit ang pagganap ni Francis sa labanang ito ay talagang nagpagulat sa kanila. Kahit na ang number 2 expert ng team, ang Godlord Crazy Sword, ay hindi katugma kay Francis. Sa di kalayuan, nakangisi ang mga pinuno ng Vermilion Bird Pavilion at Swiftwind Gate. Si Francis ay pumatay ng isang Lord mula sa Swiftwind Gate at Vermilion Bird Pavilion. Iisipin na ang taong ito ay napakalakas. Ang mata ni Swiftwind Gate Master ay naging lubhang madilim. He silently cursed, that in useless fool, to think na natalo niya ako sa ganyang puwersa. Ang Swiftwind Gate Master ay natural na nagmumura sa namatay na ngayon na nakasuot ng asul na lalaki. Napakalakas ng batang ito. Nawala ng kalamangan ang ating panig. Naikuyom ng Vermilion Bird Pavilion Master ang kanyang mga kamao. Nag-aapoy ang apoy sa kanyang damit habang naghahanda siyang pumasok sa labanan. Ngunit sa sandaling ito, nakatanggap ng mensahe ang Vermilion Bird Pavilion Master. Bigla siyang namutla, naging galit na ang lahat ng apoy sa rehiyon ay nagsimulang manginig. Damn! Naglakas loob ka talagang lokohin ako. Galit na pinandilatan ng Vermilion Bird Pavilion Master ang Swiftwind Gate Master. Nakatanggap lang siya ng balita na ang mga miyembro ng Swiftwind Gate ay nakarating na sa gitna ng Burning Heaven Sea at inilabas ang fragment ng ancestral artifact. Nang iminungkahi ng Swiftwind Gate ang pansamantalang alyansa na ito, naramdaman niyang may kakaiba, ngunit dahil pinatay ng pangkat ni Blake ang Crimson Elder, nagpasya siyang pumayag.
Siya ay nagbabantay laban sa Swiftwind Gate Master sa buong oras na ito, hindi inaasahan na ang Swiftwind Gate ay may ganap na ibang pamamaraan. 1473. Ang Vermilion Bird Pavilion Master ay nagbabantay laban sa Swiftwind Gate Master sa buong oras na ito, hindi inaasahan na ang Swiftwind Gate ay may ganap na ibang pamamaraan. Ang plano ay hindi naging maayos. Ang Swiftwind Gate Master ay galit na tumingin kay Francis. Kung hindi ganoon kalakas si Francis na nagawa niyang baligtarin ang sitwasyon para sa koponan ni Blake, matagal na silang inaalagaan. Kapag nagawa na iyon, kailangan lang ng Swiftwind Gate Master na hadlangan ang mga miyembro ng Vermilion Bird Pavilion para maayos na makuha ang fragment ng ancestral artifact. Ang gayong perpektong plano ay nag-iisang sinira ni Francis. Wala ni isang miyembro ng pangkat ni Blake ang napatay, at hindi napigilan ng Swiftwind Gate ang dalawang paksayo na ito ng mag-isa. Ang matandang ito ay tiyak na makikipag-ayo sa iyo. Ang Vermilion Bird Pavilion Master ay galit na napabuntong hininga bago agad lumipad patungo sa gitna ng Burning Heaven Sea. Galit na galit siya at wala siyang ibang gustong salakayin ngayon ang Swiftwind Gate Master, ngunit mas mahalaga ang fragment ng ancestral artifact. Sa sandaling makuha niya ang fragment ng Blazing Hell, ang kanyang lakas ay tataas sa ibang antas at ang Swiftwind Gate Master ay hindi na magiging alalahanin. Thuish. Ang Swiftwind Gate Master ay nagpalipat-lipat ng kanyang windlaw, na naging puting bogzo at agad na iniwan ang Vermilion Bird Pavilion Master sa malayo. Nagkaroon pa siya ng oras na magpaputok ng mga pag-atake para guluhin ang Vermilion Bird Pavilion Master. Swoosh! Sa isang alon ng kamay ng Swiftwind Gate Master, hindi mabilang na mga blades ng puting hangin ang nagsimulang maghiwa-hiwalay sa dagat ng apoy. Sa malayo. Anong nangyayari? Nagulat si Blake. Naniniwala siya na sasalakayin ng dalawang nanonood na leader ang kanyang koponan, ngunit sa ilang kadahilanan, umaatake na sila ngayon sa isa't isa. Mukhang malapit na tayong nakatakas sa kamatayan sa pagkakataong ito. Napangiti si Godlord Crazy Sword. Ang salungatan sa pagitan ng dalawang 5 star na paksayon ay biglang sumiklab, ibig sabihin ay hindi na sila makakapagpatuloy sa pakikipagtulungan laban sa koponan ni Blake. Latak ng Swiftwind Gate. Ang Diyos na Panginoon Vast Soul ay sampain sa galit. Ngayon lang, nakatanggap ang mga miyembro ng Vermilion Bird Pavilion ng mensahe mula sa Vermilion Bird Pavilion Master na nagpapaliwanag sa plano ng Swiftwind Gate. Umalis. Agad na tawag ng babaeng nakapulang damit. Lahat ng miyembro ng Vermilion Bird Pavilion ay umatras. Tere na rin. Ang 3 natitirang Godlords ng Swiftwind Gate ay umalis din. Sa isang iglap, lahat ng mga kalaban ay umatras. Halika, pumunta tayo at tingnan kung ano ang sitwasyon. Tumawag si Blake. Anong uri ng dahilan ang magiging sanhi ng hidwaan sa pagitan ng dalawang 5 star na paksayon upang muling mag-apoy? Ang sagot ay halata, ang fragment ng ancestral artifact. Manam. Hindi natin mapapabayaan ang mga hamak na iyon. Ang mga mata ni Godlord Crazy Sword ay kumislap ng malamig na liwanag. Kahit na hindi niya makuha ang fragment ng ancestral artifact, gagawin niya ang lahat sa kanyang makakaya para guluhin ang dalawang 5 star na paksayon. Kung kaya niyang patayin ang isang Diyos na Panginoon, sasabihin niyang sulit ang pagsisikap. Sa gitna ng nasusunog na dagat ng langit. Boom! Bang! Bumagsak! Nangyayari ang nakakatakot na mga pagsabog sa paligid ng fragment ng ancestral artifact. Ang dalawang 5 star na paksayon ay nagsama-sama upang harapin ang pangkat ni Blake, ngunit nag-iwan sila ng ilang tao upang bantayan ang gitna ng Burning Heaven Sea. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga puwersang naiwan ay napakalaki. Boom! Bang! Dalawang Godlords of Vermilion Bird Pavilion ang lumipad pabalik, na nag-iwan ng bakas ng pagsusuka ng dugo sa kanilang likuran. Sa sandaling bumulwak ang dugo, ito ay pinakuluan ng singaw ng apoy ng nagninangas na dagat ng langit. Damn! To think na Godlord Blue Drain iyon. Nagalit ang isang Godlord of Vermilion Bird Pavilion. Ang Godlord Blue Drain ay isang kilalang Godlord ng Chanhe Zone, ngunit nabalitaan na siya ay nag-iisa sa nakalipas na 10,000 taon. Hey,
Ipapahatid ka ng matandang ito. Isang matanda na napuno ng madugong liwanag ang masama na tumawa. Dumating lang siya ilang araw ang nakalipas para tumulong sa Swiftwind Gate. Walang nakakaalam sa pagdating ng Diyos Lord Bluedrain maliban sa Swiftwind Gate Master. Kaya, minaliit ng Vermilion Bird Pavilion ang lakas ng Swiftwind Gate. Mamatay. Itinutok ng Diyos Lord Bluedrain ang isang palad, nagpadala ng mabangis at madugong liwanag na bumaril sa malayo. Boom! Bang! Maging ang dalawang Godlords of Vermilion Bird Pavilion na nagtutulungan ay nahirapang pigilan ang pag-atake ni Godlord Bluedrain, at ang kanilang mga pinsala ay naging mas malala. Sa kabilang dulo, Thwish! Isang nagliliyab na imahe ng isang gintong ibon ang lumipad sa kalangitan. Sa loob ng gintong ibong ito ay may nakasisilaw na pula at gininto ang balahibo. Ang balahibo na ito ay walang iba kundi isang maliit na bahagi ng ancestral artifact na naglalagablab na impyerno. Ancestral artifact fragment, isumite sa Swiftwind Gate. A First Heaven Godlord of Swiftwind Gate ay masugid na hinahabol ang gintong ibon. Sa oras na ito, pinipigilan niya ang fragment ng ancestral artifact at sinusubukang dalhin ito sa kanyang bag, ngunit sa kapaligiran ng Burning Heaven Sea, ang fragment ng ancestral artifact ay mas malakas kaysa sa normal at paminsan-minsan ay pumuputok ng may lakas, na ginagawa itong kahit na siya ay hindi nang ahas na maging pabaya. Anong biro? Gusto ng ilang incompetent godlords na isumite ko. Isang matandang dagandong ang nagmula sa balahibo. Walang oras. Ang unang langit na Diyos na Panginoon ay medyo nababalisa. Gayunpaman, siya lamang ang walang lakas na supulan ang fragment ng ancestral artifact. Sa sandaling ito, isang malalim na boses ang umalangaw-ngaw, hayaan mo akong gawin ito. Nakita ng Diyos na Panginoon ang isang puting bugzo ng hangin na papalapit sa fragment ng ancestral artifact, na naglalabas ng enerhiya ng hangin na maaaring tanggayan ang lahat ng bagay. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Swiftwind Gate Master. Ngunit bago niya magawa ang anuman, naramdaman niya ang isang nakakatakot na pulso ng banal na kapangyarihan na nagmumula sa kanyang likuran. Ang fragment ng ancestral artifact ay akin. Dalawang pakpak ng apoy ang umusbong mula sa likod ng Vermilion Bird Pavilion Master at naglalabas ng malalawak na alon ng apoy sa Swiftwind Gate Master. Sa likuran niya, dumarating sa pinangyarihan ang natitirang mga miyembro ng dalawang paksayon. Anong nangyayari? Nagulat at galit ang Diyos Lord Bluedrain sa Swiftwind Gate Master. Nabigo nga ang kanilang plano sa huling sandali. Kung nagawang pigilan sila ng Swiftwind Gate Master ng kaunti lang, maginhawa na sana siyang manalo. Sa malapit, dahan-daang lumapit ang pangkat ni Blake. Ang fragment ng ancestral artifact ay lumitaw na. Ang lalaking nakabaluti na itim ay natigilan at labis na nasasabik. Tama, ngunit ngayon lang tayo dumaan sa isang malaking labanan at lahat tayo ay may iba't ibang pinsala. Magmasid lang tayo sa ngayon, tawag ni Blake. Ang Swiftwind Gate at Vermilion Bird Pavilion ay parehong may napakalakas na Godlords. Higit pa rito, ang Vermilion Bird Pavilion ay minsan nang nalinlang ng Swiftwind Gate, at dahil sa umiiral na malalim na sama ng loob sa pagitan ng dalawang paksayon, ang pakikipagtulungan sa pagitan nila ay napaka-imposible. Kaya, kailangan lamang nilang maghintay hanggang sa ang parehong paksayon ay mahalagang gastusin. Kung gumawa sila ng kanilang hakbang noon, magkakaroon sila ng mas malaking pagkakataon. Sa di kalayuan, ang Vermilion Bird Pavilion at Swiftwind Gate ay nakalock sa matinding labanan. Ngayong ang pakikibaka para sa fragment ng ancestral artifact ay umabot na sa pinakamahalagang sandali nito, wala sa alinmang panig ang nagpakita ng awa, at napilitan din silang gamitin ang ilan sa kanilang mga trump card. Mamatay. Ang mga pakpak sa likod ng Vermilion Bird Pavilion Master ay tumakip sa kalangitan, nag-iipon ng fire energy at inilunsad ito pasulong. Kaboom! Lumitaw ang mga buhawi ng apoy sa buong mundo, na may kakayahang alisin ang laman sa mga ordinaryong First Heaven Godlords. Huwag masyadong mabalisa. Dapat tayong tumigil sa ngayon at harapin muna ang grupo ni Blake, pagkatapos ay maaari nating labanan ang fragment ng ancestral artifact.
O kung hindi, kung lalaban tayo hanggang kamatayan, uupo na lang sila at aani ng ani, nagsalita ang Swiftwind Gate Master sa mahinahong tono. Ang Vermilion Bird Pavilion ay hindi maniniwala sa iyo sa pangalawang pagkakataon. Nag-alab sa galit ang Vermilion Bird Pavilion Master. Ang Swiftwind Gate Master ay ngumisi ng masama. Paminsan-minsan, sumulyap siya sa pangkat ni Blake sa malayo. Ang patuloy na pakikipaglaban ay magiging lubhang disadvantageous para sa amin. Ang mga mata ng Swiftwind Gate Master ay sobrang madilim. Ang kanyang ekspresyon ay kumikislap habang sinulyapan ang Diyos Lord Bloodrain. Boom! Ang Diyos Panginoong Bloodrain ay biglang sumabog ng may pinakamataas na lakas, na binalot ang buong dagat ng apoy sa madugong liwanag. Boom! Bang! Ang mga depensa ng kanyang kalaban, ang Diyos na Panginoon Vast Soul, ay agad na nabasag, at ang Diyos na si Lord Vast Soul ay napaatras habang nagsusuka ng dugo. Tulad ng nangyari, napakaraming lakas ng Diyos na si Lord Vast Soul ang naselyuhan sa kanyang pakikipaglaban kay Blake, at hanggang ngayon, hindi pa rin niya nagawang ganap na maalis ito. Bilang karagdagan, ang Diyos Lord Bloodrain ay likas na hindi kapani-paniwalang malakas, dahilan upang ang Diyos na si Lord Vast Soul ay nasa likurang paa. Matapos itulak pabalik si God Lord Vast Soul, ang God Lord Bloodrain ay bumaril patungo sa fragment ng Ancestral Artifact bilang isang pulang guhit ng liwanag. Boom! Napakaraming Blood Divine Power ang nakapalibot sa fragment ng Ancestral Artifact. Ang fragment ng Ancestral Artifact ay buong tapang na nakipaglaban, ngunit dahan-dahan pa rin itong nababalot ng madugong liwanag. Pansamantalang pinailalim ng God Lord Bloodrain ang fragment ng Ancestral Artifact. Tara na! Sigaw ng Diyos Lord Bloodrain. Okay. Tuwang-tuwa ang Swiftwind Gate Master. Lumilitaw na ang Swiftwind Gate ay kailangang pasalamatan ang Blake ng Godzilang race para sa kanyang tulong sa pagkuha ng fragment ng Ancestral Artifact. Swish swish swish. Ang lahat ng mga miyembro ng Swiftwind Gate ay nagsimulang umatras, naghahanda na gamitin ang kanilang mga lihim na diskarte sa bilis. Ngayong mayroon na sila ng fragment ng Ancestral Artifact, hindi na kailangang magpatuloy sa pakikipaglaban. Bukod dito, ang mga miyembro ng Swiftwind Gate ay mga eksperto sa bilis. Kapag tumutok sila sa pagtakbo, hindi na makakahabol ang mga miyembro ng Vermilion Bird Pavilion. Hanggat kaya nilang itapon ang mga miyembro ng Vermilion Bird Pavilion, ang fragment ng Ancestral Artifact ay mapapabilang sa Swiftwind Gate. Hindi maganda. Huwag hayaan silang makatakas. Ang Vermilion Bird Pavilion Master ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak at hinabol. Ang iba pang mga miyembro ng Vermilion Bird Pavilion ay nagsimula rin sa isang galit na pagtugis, na nagpakawala ng mga pag-atake na umabot sa buong mundo. Sa likuran, nagulat ang pangkat ni Blake. Hindi maganda. Hindi ko akalain na makukuha ng Swiftwind Gate ang fragment ng Ancestral Artifact ng ganoon kabilis. Nanlalabo ang mga mata ni Blake. Ang kanyang naisip na senaryo ay ang dalawang paksayon ay mag-aaway hanggang sa sila ay maubos upang ang kanyang koponan ay biglang mag-atake at makuha ang fragment ng Ancestral Artifact. Naku, hindi naganap ang ganitong senaryo. At ang Swiftwind Gate ay napakahusay sa bilis. Kung hindi makahabol ang Vermilion Bird Pavilion, hindi rin siya makakahabol. Ngunit sa sandaling ito, thwish! Isang ripple ng spacetime na enerhiya ang nagmula sa tabi nila habang si Francis ay sumulpa at pasulong. Maaabutan ko. Hanggat maaari kong hadlangan ang Swiftwind Gate ng ilang saglit para maabutin ng Vermilion Bird Pavilion. Natawa si Francis sa sarili. Hanggat naabala ang Swiftwind Gate na sapat lang para makahabol ang Vermilion Bird Pavilion, ang dalawang paksayon ay muling ihahagi sa isang mabangis na labanan. Sa sandaling ito, hindi lang ginagamit ni Francis ang kanyang spacetime energy, kundi pati na rin ang kanyang Metal Lightning Radiance Wings, na itinutulak ang kanyang bilis sa pinakamataas nito. Thwish! Isang ripple ng enerhiya ang dumaan sa Vermilion Bird Pavilion Master. Yung brat na yon. Nagulat ang Vermilion Bird Pavilion Master. May naramdaman din ang Swiftwind Gate Master. Ay hindi. Namula ang mukha niya sa gulat at galit. Ang brat na ito ang naging dahilan para mabaigo ang plano natin.
Tinitigan ng Diyos na Panginoon Blue Drain si Francis, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Para sa isang First Heaven Godlord na sumabog na may bilis na higit sa isang Second Heaven Godlord ay talagang nakakagulat. Chaos Origin Tribulation Lightning Slash. Pinagsama ni Francis ang isang Chaos Origin Divine Sword at umindayog. Swish! Bang! Isang alon ng Chaos Origin Tribulation Lightning Energy ang umuungol. Ang kapangyarihan nito ay isang bagay na kahit ang Swiftwind Gate Master ay hindi nang ahas na bigyan ng basta-basta. Ang iba pang mga miyembro ay nagmamadaling lumipat upang umiwas. Naalala pa rin nila kung paano pinatay ni Francis ang dalawang First Heaven Godlords. Boom! Bagamat ang Chaos Origin Tribulation Lightning Slash ay hindi nakaapekto sa sinuman sa pagbaba nito, ito ay pinahiran ng puting liwanag na pumipihit at nagpabagal sa mundo sa paligid nito. Hindi maganda. It's a time law. Ang Swiftwind Gate Master ay namutla, walang ibang nais kundi punitin si Francis sa 1,000 piraso. Sa sandaling ito, ang lahat ng miyembro ng Swiftwind Gate ay naapektuhan ng time law at napigilan ng ilang sandali. Mabilis na naabutan ng mga miyembro ng Vermilion Bird Pavilion. Alam ng Vermilion Bird Pavilion Master na sinadyang hadlangan ni Francis ang Swiftwind Gate para maglaban ang magkabilang panig hanggang kamatayan. Ngunit kahit na alam niyang ito ang plano ni Francis, hindi maaaring payagan ng Vermilion Bird Pavilion Master na umalis ang Swiftwind Gate. 1474. Ang biglaang pag-atake ni Francis ay humadlang sa Swiftwind Gate ng ilang sandali, na nagpapahintulot sa Vermilion Bird Pavilion na makahabol. Bagamat alam ng Vermilion Bird Pavilion na ito ang plano ni Francis, hindi nila maaaring pabayaan ang Swiftwind Gate. Sa di kalayuan, ang koponan ni Blake ay namangha sa pagkilos ni Francis. Kahanga-hanga. Ngayon ang dalawang paksayon ay pinilit na ipagpatuloy ang kanilang labanan hanggang sa kamatayan. Kinapa ni Blake ang kanyang mga palad at ngumiti. Boom! Bang! Bumagsak! Ang dalawang paksayon ay muling nagsimula ng isang matinding labanan. Nagbanggaan ang Godlords at nagsalubong ang iba't ibang batas at ang mabigat na banal na kapangyarihan, na nagdulot ng kaguluhan sa buong nag-aapoy na dagat ng langit. Sa sandaling ito, ang babaeng nakasuot ng pulang damit mula sa Vermilion Bird Pavilion ay kinasuhan si Francis. Hindi mo na kailangang umalis. Nagsalita ang babaeng nakasuot ng pulang damit sa nakakaakit na boses. Nagpadala rin ang Swiftwind Gate ng Peak First Heaven Godlord para patayin si Francis. Ang mga aksyon ni Francis ngayon ay parehong nakagambala sa Swiftwind Gate at sinamantala ang Vermilion Bird Pavilion. Ang dalawang paksayon na ito ay natural na hindi papayag na umalis si Francis. Bukod dito, kung mapatay nila si Francis, magdudulot sila ng matinding dagok sa koponan ni Blake. Ang babaeng nakasuot ng pulang damit ay may hawak na latigo ng fire snake. Habang umiindayog ito sa himpapawid, napuno nito ang kalangitan ng mga nagninangas na ahas na nagtangkang umikot sa paligid ni Francis. Ang puting buhok na elder mula sa Swiftwind Gate ay lumipat sa paligid upang pigilan si Francis na makatakas. Haha, paglaruan kita. Hindi nagmamadaling umalis si Francis. 2 pick lang ang First Heaven Godlords. Kahit na hindi ginagamit ang kanyang God Eye, kaya pa rin niyang harapin ang mga ito. Hindi maganda. Nahuli si Brother Francis. Ngumisi ang lalaking nakasuot ng itim. Huwag magpanik. Mukhang sinadya ni Winford na manatili, agad na sabi ni Blake. Kung walang ingat silang sumisingil, kahit siya ay hindi mahulaan kung paano magbabago ang sitwasyon. Chaos Heaven Black Hole. Si Francis ay nagpakawala ng napakaraming Chaos Origin Divine Power upang bumuo ng isang singsing ng liwanag sa paligid niya. Ang singsing ng liwanag ay nagdilim sa kulay hanggang sa ito ay itim, at pagkatapos ay naging isang globo na nakapaloob kay Francis at nagsimulang maglabas ng nakakapangit at lumalamon na kapangyarihan. Boom! Bang! Bumagsak! Ang maapoy na ahas ay bumangga laban sa Chaos Heaven Black Hole, na nagdulot lamang ng ilang maapoy na alon. Papatayin muna kita. Nagtipo ng Chaos Origin Tribulation Lightning Sword, si Francis ay kinasuhan ng babaeng nakapula ang damit. Napakalakas ng depensa. Ang mga pag-atake sa malalaking lugar ay walang epekto laban dito.
Pinutol ng babae ang letigo, na muling lumikha ng hindi mabilang na maapoy na ahas. Fire Snake Bind. Ang letigo ay bumangon ng sarili nitong buhay, lumipad papunta kay Francis at agad na pumikit sa paligid niya. Ang letigo ng babae ay isang pinakamataas na kalidad na banal na artifact, kaya kahit na ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ni Francis ay hindi makasira nito. Kasabay nito, naramdaman ni Francis ang isang matalim na banal na kapangyarihan na nagmumula sa kanyang likuran. Extreme Light Wind Slash. Ang maputing buhok na matanda ay umungal, naglabas ng puyo ng liwanag mula sa kanyang mga kamay. Tila, ang dalawang Panginoong Diyos ay nakarating sa isang pinagkasunduang pagkakaunawaan ngayon lamang. Ang babaeng nakasuot ng pulang damit ay may pananagutan sa paggapos kay Francis habang ang elder na may puting balbas ay responsable sa pangangalap ng isang malakas na puwersang pumatay na papatay kay Francis sa isang suntok. Ang madalas na mga kaaway ay madalas na mas naiintindihan ang bawat isa. Swish swish swish. Ang puting puyo ng tubig ay pumukaw ng isang nakakatakot na unos habang ito ay humahampas kay Francis. Sa sandaling ito, lahat ng apoy ay natangay, na ginagawang buhawi ng apoy ang puyo ng liwanag. Boom! Bang! Bumagsak! Habang ang kakilakilabot na pag-atake na ito ay bumangga sa Chaos Heaven Black Hole, nagpadala ito ng isang sumasabog na shockwave ng enerhiya na nagwawalis. Hindi mapipigilan ng iyong defensive skill ang aking Extreme Light Wind Slash. Ang maputing balbas na matanda ay may kumpiyansa na ipinahayag. Siya ay may law of wind, kaya ang kanyang divine power na mga pag-atake ay napakatalim at matalas, pinakamahusay sa klase sa pagtagos sa mga depensa. Bukod dito, lubos siyang kumpiyansa sa kanyang pamamaraan ng pagpatay, dahil may isa itong nasira sa depensa ng isang pangalawang Diyos na Panginoon sa langit. Ikalawang antas ng langit. Hindi mapigilan ni Francis na mapangiti. Ang mga ordinaryong pag-atake ng Second Heaven Godlords ay mahihirapang masira ang kanyang mga depensa. Gayunpaman, ang kanyang Chaos 7 Black Holes defensive powers ay medyo napigilan din ng Fire Snake Bind ng babaeng may pulang damit sa sandaling ito. Kaboom! Ang Extreme Light Wind Slash ay unti-unting humina. Isang bitik ang lumitaw sa Chaos 7 Black Hole, ngunit agad itong gumaling. Ito. Natahimik ang maputing balbas na matanda, namumula ang mukha. Siya ay medyo bastos ngayon, ngunit sa huli, ang kanyang pag-atake ay gumawa lamang ng isang maliit na crack. Isang pagong na nagtatago sa kabibi nito. Manatili ka na lang dyan magpakailanman. Nagdilim ang mga mata ng babaeng nakasuot ng pulang damit, at pagkatapos ay kaakit-akit siyang ngumiti at tuya. Kahit sinong lalaki ay magagalit kung tawagin siyang duwag na pagong ng kaakit-akit na babae. Ganun ba? Hahayaan kitang maranasan ang na-upgrade na bersyon ng Chaos 7 Black Hole. Huminga ng malalim si Francis, at pagkatapos ay nagsimulang dumagsa ang kanyang lightning soul body ng Tribulation Lightning Energy. Swish! Nagsimulang kumaluskos ang kidlat sa paligid ng Chaos 7 Black Hole. Pagkalipas ng ilang sandali, ang Chaos 7 Black Hole ay natatakpan ng kumakatok na kidlat. Ang Chaos 7 Black Hole ay naging vortex ng kidlat. Matagal na ang nakalipas, pinagsama ni Francis ang enerhiya ng Tribulation Lightning sa kanyang Chaos Origin Divine Sword. Logically speaking, posible rin ito sa Chaos 7 Black Hole. Gayunpaman, dahil ang Chaos 7 Black Hole ay nasa mas mataas na antas, ang pagsasanib ay mas mahirap makamit. Ngunit hindi nagtagal, nagtagumpay si Francis sa pagsasanib. Ang pagsasama-sama ng Tribulation Lightning Energy sa Chaos 7 Black Hole ay hindi mapapabuti ang kanyang mga kakayahan sa pagtatanggol, ngunit pinalakas nito ang kanyang nakakapinsalang kapangyarihan. Swoosh! Ang vortex ng liwanag na iyon ay nakarating kaagad sa Chaos 7 Lightning Vortex. Sa sandaling ito, ang Chaos 7 Lightning Vortex ay may parehong distorting energy at Tribulation Lightning Energy. Swish! Sa pagkakataong ito, ang vortex ng liwanag ay lubhang humina kaya nawala ang karamihan sa kinang nito. Whoosh! Bang! Sa huli, ang vortex ng liwanag ay hindi man lang nakapag-iwan ng marka sa Chaos 7 Lightning Vortex.
Samantala, ang Fire Snake Whip na nakapulupot kay Francis ay naapektuhan din ng distorting at tribulation lightning energy at unti-unting humihina. Napagtanto ng babaeng nakasuot ng pulang damit na ang kanyang pinakamataas na kalidad na banal na artifact ay medyo hindi makayanan ang enerhiya na ito at malapit ng masira. Nagmamadaling tinawag muli ng babae ang kanyang letigo. Patayin. Napapaligiran ng Chaos 7 Lightning Vortex at isang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword sa kamay, si Francis ay sinugod ang babaeng nakapula ang damit. Dagat ng Fire Snake. Pinutol ng babaeng nakasuot ng pulang damit ang letigo, na lumikha ng walang katapusang dagat ng mga ahas na apoy na sumugod kay Francis. Samantala, dali-dali niyang sinubukang lumayo kay Francis. Hindi ka makakatakas. Walang takot na pumasok si Francis, pinayagan ang kanyang Chaos 7 Lightning Vortex na bumangga laban sa mga ahas. Ang lahat ng Fire Snake na nakalapit sa Chaos 7 Lightning Vortex ay nalipol, na may bahagi ng kanilang enerhiya na sinisipsip. Ang bilis ni Francis ay ganap na hindi naapektuhan. Unti-unti siyang lumapit sa babae. Paano ito? Iligtas mo ako. Namutla ang magandang mukha ng babae habang nagsusumamo para sa kanyang buhay. Hindi pa siya nakakita ng isang defensive skill na maaari ring gumawa ng labis na pinsala. Habang palapit ng palapit si Francis, ang puso ng babae ay kumakabog sa kanyang dibdib, at nabasa ng malamig na pawis ang kanyang damit. Sino lang ang taong ito? To think na magiging ganito kahirap siyang pakitunguhan. Hinabol ng maputing balbas si Francis, pinaputok ang talim ng hangin pagkatapos ng talim ng hangin. Ngunit ang mga pag-ataking ito ay walang epekto laban sa Chaos 7 Lightning Vortex ni Francis. Boom! Hiss! Lumapit si Francis sa babaeng nakasuot ng pulang damit at nilaslas gamit ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Swoosh! Isang malagim na sugat ang natamo sa kaliwang balikat ng babae, sunog at kaluskos ng kidlat. Kasabay nito, hinampis ni Francis ang Chaos 7 Lightning Vortex laban sa babae. Ang pagbaluktot at paglamon ng Chaos 7 Lightning Vortex, pati na rin ang Tribulation Lightning Energy nito, lahat ay nagsimulang salakayin ang babaeng nakapula ang damit. Boom! Bang! Napasigaw ang babae, na itim ang kanyang katawan habang siya ay napaatras. Nagpatuloy si Francis sa paghabol, ang kanyang Chaos 7 Lightning Vortex ay patuloy na nagdudulot ng kalituhan, na dinudurog ang babae. Hindi. Ang halimaw na ito. Ang maputing balbas na elder ay biglang tumigil sa pag-atake kay Francis, at ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig. Hindi pa siya nakakita ng isang taong napakalakas, walang kamali-mali sa bilis, depensa, at opensa. Swish! Matapos patayin ang babaeng nakasuot ng pulang damit at kunin ang kanyang mga samsam, binaril ni Francis ang matanda na may puting balbas. Sa dikalayuan, ang koponan ni Blake ay natigilan sa pagkabigla. Nang tila si Francis ay nasa panganib, halos sumibol sila upang tulungan si Francis sa pagtakas. Ngunit sa huli, ganap na binaliwala ni Francis ang mga pag-atake ng dalawang pinakamataas na First Heaven Godlords, kahit na pumatay ng isa. At hindi pa ito tapos. Hinahanap ni Francis ang pangalawang pagpatay. Halimaw. Halimaw. Ang maputing buhok na matanda ay gumamit ng isang lihim na sining ng walang pagdadalawang isip, na naging isang mabilis na unos at naglaho sa dagat ng apoy. Ang napakaitim na kidlat na puyo ng tubig ay sumunod sa mahigpit na pagtugis, at ito ay dahan-daang lumapit. Ang mga miyembro ng parehong Vermilion Bird Pavilion at Swiftwind Gate ay natigilan sa tanawing ito. Paano ito nangyari? Paano niya nagawa iyon? Ang Vermilion Bird Pavilion Master ay nabigla. Nagawa ni Francis na pumatay ng isang peak First Heaven Godlord at nasa kalagitnaan ng pangangaso ng isang segundo. Ang maputing balbas na elder ay malapit ng mahuli ni Francis. Nahihirapan ang Swiftwind Gate Master na pigilan ang kanyang galit. Napatay na ni Francis ang isang Swiftwind Gate Godlord, at pagkatapos ay pinigilan niya ang kanilang pagtakas, at ngayon, papatayin niya ang isa pa sa kanilang mga Godlord. Huwag mo nang isipin ang pagtakas. Agad na sumalakay ang Vermilion Bird Pavilion Master upang harangan ang Swiftwind Gate Master.
Sa Burning Heaven Sea, medyo mas malakas siya kaysa sa Swiftwind Gate Master. Sa sandaling ito, sigaw ng matanda na may puting balbas. Ang Chaos 7 Lightning Vortex ay idiniin mismo sa matanda habang ang isang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ay sinaksak sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa, ang kaluluwa ng maputing buhok ay napatay ng dalawang pag-ataking ito. Pagkatapos kolektahin ang kanyang mga samsam, umatras si Francis sa gilid at naghanda upang obserbahan ang labanan. Siya ay umani ng napakaraming ani pagkatapos patayin ang lahat ng mga Panginoong Diyos na ito. Kahit na hindi niya nakuha ang fragment ng ancestral artifact, sulit pa rin na makilahok sa digmaang ito. Ngunit ilang sandali pa, naramdaman ni Francis ang malalakas na enerhiya na papalapit, at nakilala pa ni Francis ang ilan sa kanila. Sila na. Namula ang mukha ni Francis. Boom boom boom. Tatlong figure ng napakalaking kapangyarihan ang lumitaw sa larangan ng digmaan. Sila. Mataimtim na tinitigan ng Vermilion Bird Pavilion Master ang trio na ito. Ang tatlo sa mga taong ito ay pangalawang Diyos na Panginoon sa langit, at naglabas sila ng hindi maarak na aura. Gayunpaman, wala siyang nakilala kahit isa. Ang pinuno ng tatlong ito ay natatakpan ng itim na kaliskis ng dragon at naglabas ng lubhang mapanganib na aura. Mayroon ding isang matandang nakasuot ng itim na may mga mata na parang dalawang itim na pool ng kamatayan. Ang huli ay isang malamig at walang malasakit na babae na ang buong katawan ay natatakpan ng gininto ang pulang mga balahibo. Diyos Lord Tyrant Dragon at God Lord Heavenly Solitude. Nagulat si Francis. Ang dalawang ito ay parehong makapangyarihang Diyos Lord na sumunod sa kanya. Hindi niya akalain na magkakasama sila at pupunta dito. Natuntun ba nila siya at pumunta rito para kunin siya? Pero tuluyan na nila akong binabaliwala. Parang hindi nila ako nakita. Medyo kumalma si Francis. Pakiramdam ni Francis ay parang hindi pa siya napansin ng dalawang Lord na iyon. Kung biglang tumakas si Francis, lalo lang siyang maghay-hinala. Haha, hindi ko akalain na magkakaroon ng fragment ng Blazing Hell dito. Aalisin na lang namin sa mga kamay mo. Ang mga mata ni Godlord Tyrant Dragon ay kumikislap ng mabangis na liwanag habang siya ay nakatitig sa Blazing Hell fragment sa mga kamay ng Diyos Lord Blue Drain, ang kanyang mukha ay puno ng katakawan. Medyo masyadong confident si Sir. Ang Swiftwind Gate Master ay medyo hindi nasisiyahan. Basura na parang wala ka sa amin. Sinabi ng Diyos Lord Heavenly Solitude sa garalgal na boses, ang enerhiya ng kamatayan na ipinalabas niya na naging dahilan upang manginig sa takot ang iba. Marahil ay magagamit ko ang Swiftwind Gate at ang Vermilion Bird Pavilion para patayin sila. Ang isip ni Francis ay umiikot sa mga iniisip. Maraming Godlords ang nagtipon dito para sa fragment ng ancestral artifact. Kung magiging maayos ang lahat, magagamit pa ni Francis ang mga taong ito para paoksain ang kanyang mga kaaway. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.